Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Sino pong pinagpala ng Panginoon? Amen. Ang sarap umawit sa pangalan ng Panginoon. Amen mo ba? Sino pong hindi nagsasawa magpuri sa Panginoon? Amen. Sa bawat pagpunta natin dito, mga kapatid, ay huwag nating kalilimutan na sasambahin ng Panginoon. Amen mo ba? Sabi mo sa tabi mo, huwag kang magsasawang sumamba sa Panginoon. Amen? Amen. Kamustahin mo yung katabi mo? Kamusta ka na? Amen? Na-miss ka namin. Amen. Sa fellowship. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po na salita ng Panginoon, whether 2 or 3 gather in His name, He is in the midst of us. Naniniwala ba kayo nandito ang Panginoon, mga kapatid? Amen. Sinong naranasan ng Panginoon? Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At ating mambasahin ang ating pag-aaralan sa umagang to. Sabi po ng 1 John chapter 1, verse 1 to 7. Babasahin ko po, mga kapatid. Sabayin niyo po ako, mga kapatid. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Verse 3. Yaong aming nakita at narinig, at siya ring naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangangabulaan tayo at hindi tayo nagsisagawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Pagpalain natin ang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang mayakda ng araw na to, Lord God, sa buhay namin, O God. Ninais mo, plinanan mo, Panginoon, Lord God, na kami magkasama-sama, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon. Upang, Lord God, magkaroon kami ng pakikisama, Lord God, sa bawat isa. At higit sa lahat, Lord God, pakikisama sa Ama at sa iyo, Panginoong isusugahan. Lord God, salamat, Panginoon, sa fellowship, Lord God, na ibinigay niyo, Lord, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Kung bakit kami narito, Panginoon, dahil minahal mo kami, Panginoon, O God. Iniligtas mo kami, Panginoon, O God. Ipirananas mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa buhay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa umagang to, God. Naranasan namin, Lord God, ang kapangyarihan mo, O God. Salamat, Panginoon, sa amin pa lamang pananalanginan, Panginoon, O God. Sa aming pagpupurit, pag-aawit, Panginoon. Sa aming pagsamba, O God. Lord God, salamat, Lord God. Inalis mo, Lord God, ang lahat ng balakid, O God, sa aming mga buhay, Lord God. Panginoon, kami po'y nagpapangumaba sa iyong harapan, Panginoon. Ano man, Lord God, na natitirang bahid ng kasalanan, Panginoon, sa aming mga puso't isipan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, ugasan niyo po kami, Panginoon, O God. At anumang gawa ng kaaway, Lord God, ay walang kapangyarihan sa lugar sa pangalan ng Jesus, O God. At Panginoon lamang, O God, ang Espiritu lamang, Lord God, ang mangusap sa puso ng bawat isa, Lord God. Buksan po, Panginoon, ang aming mga isipan, O God. Aming mga tainga, Panginoon, Lord God. Ang aming mga mata, Lord God, upang makita namin ang iyong kapahayagan ng iyong salita sa aming mga buhay, O God. Lord God,
Pinagkakatiwala ko po, Panginoon, ang iyong lingkod, ang iyong aking buhay, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon. Ikaw lamang ang magsalita, Lord God, sa aking mga bibig. At ayaw mo, Panginoon, ikaw lamang ang mangusap sa puso ng bawat isa. Naniwala kami, Panginoon. Palalaksin mo ang aming pananampalataya sa iyo, O God. Mag-i-increase, Lord, ang aming faith, Lord God, sa iyo, O God. Palaguin mo, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon. Di kami magsasawa, Panginoon. Walang magsasawa, Panginoon, na narito, O God, na magpupuri at sasamba sa iyong pangalan, O God. Salamat, Panginoon, sa isang kagalakang aming naranasan sa presensya mo, O God. Lord, continue to change us, Panginoon. Empower us, Panginoon, O God, ng iyong banal na Espiritu, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, ibinabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Ang sabi po ng ating pinag-uusapan, mga kapatid, buhat ng pasimula, nandito si John. Ito si John the Beloved. Pastor? This is John the Beloved. Si John the Beloved ay siya yung witness. Sinong gusto maging witness ng Panginoon? Amen? Hindi man natin siya nakita, ngunit naranasan natin siya sa buhay natin. Amen? Sabi rito ni John, yaong buhat pasimula, sapagkat si John the Beloved ay isa sa disciple ng Panginoon, tinawag ng Panginoon. Yung, sabi niya, yung aming narinig, yung narinig ni John the Beloved, yung kanilang nakita ng kanilang mga mata, yung kanilang namasdan, nahawakan, nahipo ng mga kamay, patungkol sa salita ng buhay. Patungkol doon sa salita. Amen po ba? Ang salita ay walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Sabi nga po ng John 1:1, ang simula ng pasimula pa lamang, naroon ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen? Ito yun. Ito yung itinetestify nila, mga kapatid. At sabi rito, at ang buhay na to ay nahayag. Sino ang buhay ng Panginoon nahayag sa buhay natin? Amen? Sino pang gustong lalong mahayag ang Diyos sa buhay natin? Amen? At sabi rito, at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming binabalita. Ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sinong gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Lahat ba rito ay may buhay na walang hanggan na? John 3:16, napakaliwanag. Ang sabi ron, sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino nananampalataya rito na ang kanyang pangalan ay nakasulat sa palad ng Panginoon? Meron ba dito? Parang isa lang nakakita kong kamay. Taas ang kamay. Meron ba niyang hindi? Wala. Lahat naman doon. Wala ba dyan? Lahat nandito. Amen. Sapagkat napakahalaga, mga kapatid, sa bawat buhay natin, Lord, hindi mo ko nakakalimutan. Sinong nakakaranas dito na sinasabi sa akin, Lord, hindi mo ko nakakalimutan? Alam mo, mga kapatid, hindi tayo pwedeng kalimutan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kakayang kalimutan ng Panginoon. Kailan naman hindi tayo kinalimot ng Panginoon? Amen? Tayo lang ang nakakalimot. Tayo lang ang nakalimot. Pero ang Panginoon, mga kapatid, sabi dito, buhat pa ng pasimula. Nakasulat na ang iyong pangalan sa kanyang palad. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng verse 3, mga kapatid, yaong aming nakita at narinig at siya rin namang ibinabalita sa inyo. Tingnan niyo, mga kapatid. Yung nasaksihan, yung na-testify, yung mga naranasan ng ating mga unang disipulo, mga unang tinawag ng Panginoon, hanggang ngayon, ibinabalita pa rin. Amen? Di ba nakaka-amaze, mga kapatid? Maraming taong gumawa ng mga bagay na natingala ang kanilang pangalan, ngunit nakalimutan na sila. Pero ang gawa ng Diyos, mga kapatid, tingnan nyo hanggang panahon na to, ibinabalita pa rin. Amen? Ito yung mabuting balita ng salita ng Panginoon. Upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa atin. Anong layunin niya, mga kapatid? Magkaroon tayo ng fellowship sa kanila. Sino pong may fellowship sa bawat isa? Sabi mo sa katabi mo, fellowship. Amen. Pakikisama, paglahok, pakikisalamuha. Amen? Itong fellowship na to, mga kapatid, pinasimulan pa to 2,000 years ago. Amen? Namatay na yung mga nagpatuloy nito, pero tayo ngayon ang next generation. Amen mo ba? Sinong na-amaze? Sino namamangha? Amen?
Tingnan nyo yung fellowship na iniwan ng Lord. Bumaba ang Lord, nagkatawang tao, iniligtas niya tayo. Tumawag siya ng kanyang mga lingkod, 12 disipulo. Yung isa si Judas, pinalitan. And then, nag-train pa siya. Amen? Yung fellowship na buo. Hanggang sa nabuo yung church. Until now, nandito tayo ngayon. Amen po ba? At ang nais ni John the Beloved sa buhay natin, magkaroon tayo ng fellowship. Amen po ba? Sino rito yung may fellowship sa Lord? Fellowship sa kanya mga kapatid sa Panginoon. At dito natin malalaman mga kapatid na higit ang ating pagkakapatiran is dugot laman. Sino naniniwala? Ang asawa mo, tatawagin mo na yang hindi lang pangalan niya, kundi sister, wife. Sa kalalaki, brother, husband. Kasi meron tayong laging fellowship. Amen? Brother hubby. Sister wifey. Latest na pala yan ha. Amen mo ba? Sapagkat meron tayong fellowship sa bawat isa. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. So we have our fellowship in God the Father and Christ Jesus Son. Amen po ba? At ang mga bagay nito ay aming isinulat upang magdulot sa atin ng lubos na kagalakan. Amen po ba? Sino pong masaya kapag merong fellowship? Sino pong nagagalak? Amen? Yung kahit pagod na pagod ka dahil may fellowship, pagpunta mo rito, nananalangin pa lang tayo mga kapatid, umaapaw ka na. Sabi mo sa tabi mo, umaapaw ka. Umaapaw. Amen? Umaapaw ang kalwatian ng Panginoon sa buhay natin. Sino pong nai-strengthen, napapalakas, kapag meron kang fellowship? Amen? Kaya sabi rin sa verse 5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y makipakikisama sa Kanya ay nagsisilakad tayo sa kadiliman ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsasagawa ng katotohanan. At ang pakipag-fellowship natin sa Panginoon, mga kapatid, ay nagdulot sa atin ng liwanag. Sabihin mo sa atin mo, liwanag. Yung liwanag ng buhay, Meralco yon sa Pilipinas. Amen? Pero tayo dito, liwanag ng buhay natin ang Panginoong Yesus. Amen mo ba? Sino nagliwanag ang kanyang buhay nang siya naglingkod sa Panginoon? Amen? Simula nang tinanggap mo siya sa buhay mo. Tatanungin ko, sino na born again dito sa Saudi Arabia? O gusto kong makita. O yun dito lang. Dami talaga, pastor. Tingnan nyo yung mga yan. Yan ang bunga ng pagpapagal ng bawat umahayo sa Panginoon. Amen po ba? Glory to God, palakpakan natin ng Diyos. Sino pong naniniwala pa na mas marami pang darating ditong mga anak ng Panginoon? Sabi mo sa katay mo, hahayo tayo. Amen? Kasi bakit tayo hahayo? Dadali natin sila sa fellowship natin. Amen? Amen, glory to God. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians chapter 5:11, the purpose ng fellowship natin sa bawat isa ay magkaroon tayo ng encouragement. Sabihin mo sa atin mo, encouragement. Sabihin mo sa katabi mo, encourage one another and build one another. Amen. Ito yung purpose ng fellowship natin, mga kapatid. Yamang nalaman natin na nasa Panginoon tayo, mga kapatid, tayo yung nag-iilawan sa bawat isa. Alam mo yung nag-iilawan sa bawat isa? Pag di mo makita yung mukha, tapat mo yung ilaw mo sa mukha niya, makikita mo yung mukha niya. Amen? Ganun tayo, mga kapatid. Sa bawat isa, every time na may fellowship tayo, mga kapatid, tayo yung nag-iilawan sa bawat isa. Amen? Sinong gusto mag-ilawan pa? Amen? Sabi mo sa atin mo, ilaw ka ng sanlibutan. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon sa buhay natin, sa fellowship, mga kapatid, huwag mong kalilimutan ang araw ng pagtitipon. Amen? Kaya sabi po ng Hebrews 24-25. Sabi mo sa atin mo, huwag kang absent. Amen? Sabi po ng Hebrews 10:25, not neglecting to meet together. Amen? Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Fellowship is pagtitipon. Amen? Pagtitipon. Sabi mo sa atin mo, pagtitipon. Fellowship yan, mga kapatid. Sinong gusto pang magkaroon ng more fellowship? Amen? Bible study, prayer meeting.
Meron na nakikipagsabayan dito, araw-araw, nandito na kahit dito na nakatira Amen? Because we desire na magkaroon tayo ng more fellowship sa Panginoon. At ang kaparaanan ng Panginoon diyan, mga kapatid, ay yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Yan ang gagamitin ng Lord para mag-fellowship tayo sa Kanya. Amen po ba? At sabi ng Ecclesiastes 4:9, two are better than one. Sabi mo sa katabi mo, two are better than one. Bakit, mga kapatid? Mahirap naman kasi mag-fellowship na mag-isa. No. Tetestify ka, mga kapatid, magte-testify po ako, tapos lilipat ka sa baba. Ikaw yung makikinig. Ano yun? Bakit ka ulit dito? Mahirap mag-fellowship na mag-isa, mga kapatid. Saan ko ba nabasa yun? Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Makanta pala yun. Pero nasa Bible yun, nabasa ko rin yun Walang nabubuhay na mag-isa lang. Amen? Ang plano ng Panginoon, mga kapatid, mabuild up tayo bawat isa. Amen? Encourage one another, build up one another. Amen po ba? At ang sabi rin, mga kapatid, ng Hebrews 10:24, stir up one another. Ano yung stir up one another? Sabi rito, at tayo yung mga tinginan upang tayo yung mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ito yung layunin ng Panginoon, mga kapatid. Kung bakit kailangan tayo mag-fellowship upang tayo yung mga udyok. Mga udyok. Yan. Lalim Mga udyok. Ano yung mga udyok? Ang hirap nalulunok ko yung udyok Mga udyok, parang sinusulsulan daw. Pero hinihikaya, tama mga kapatid. Maghikayatan tayo sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-iibigan at mabuting gawa. Amen po ba? Nagpe-fellowship tayo dito dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, magbunga ng mabuting gawa sa buhay natin. Amen po ba? Sino po nakakaranas ng mabuting gawa ng Diyos sa buhay natin? Amen po ba? Through fellowship, mga kapatid, maraming ituturo ang Lord sa buhay natin. Sino pong naniniwala? Alam niyo, mga kapatid, pag nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, maging faithful ka. Alam niyo, sa fellowship, maraming bagay tuturo sa iyo, Lord. Tuturuan ka niya maging faithful. Paano maging faithful? Unang-una sa attendance. Amen? Sino rito nakakompleto ng isang taon na? Amen. Walang absent. Walang absent. Meron Glory to God. Amen. Sino yung lagi minamarkahan ng kalendaryo? Friday para sa Lord. Amen? Markahan niyo yan, mga kapatid. Pero huwag niyo lang mamarkahan, Tapos wala kayo dito. Kaya pag minarkahan niyo yan, atin kayo, mga kapatid. Amen po ba? Maraming ituturo ang Lord through fellowship sa bawat sa atin, mga kapatid. Amen po ba? At sabi po ng 1 Peter 3:8, tinutulungan tayo ng Panginoon na through fellowship ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Amen. Sabi mo sa katabi mo, unity. Nagkakaisa ba tayo, mga kapatid? Amen. Last Tuesday, ang ganda ng topic Yung pagkabigay ng meaning ng ating pastor. Submission is key to harmony and unity. Amen? Alam niyo ba yung unity? May kalakip na bawat submission sa bawat isa yan. Amen? Pag tayo nagkakaisa, nagkakaroon ng harmonious surrounding. Amen? Ano ba yung harmonious surrounding? And like music, mga kapatid, pag hindi harmonious yan, ang gulo, di ba? Ang gulo pakinggan. May sala sa tono, may nalilate, may mga bagay na maingay, may lumalakas, may humihina. Pero pag harmonious yan, mga kapatid, di ba, banayad? Amen po ba? Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, magkaroon tayo ng harmonious unity sa bawat isa, mga kapatid. Ano tong harmonious and unity? During fellowship, sa pag-fellowship natin sa bawat isa, ano ba yung nade-develop sa atin, mga kapatid? Amen? Naalala ko na, mga kapatid, yung mga baguhan dito. At nakikita ko, silang baguhan, hanggang ngayon nandito pa rin, mga kapatid. Noon pa lang baguhan. Hanggang ngayon nagpapatuloy sila. At nakikita ko sila, hindi ko rin mention yung pangalan. Sila pa rin yung naglilinis ng church. Nauna pa sila sa akin, mga kapatid. Yung nakikita ko itong magkakapatid sa Panginoon. Amen? Nagpapalakas sila sa akin. Amen? Yung harmonious na meron sila, hindi sila nagbabago.
Amen? Every time na pupunta ako dito, makikita ko sila, lagi silang may ginagawa. Busy sila. Amen? Kung hindi nagluluto, naglilinis. Amen? Kung hindi naglilinis pa rin. Amen? Ano yung mga kapatid, sa fellowship, marami kang ipaparanas ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? And unity, mga kapatid. Unity. Nasa ang Panginoon, magkaisa tayo. Amen? Sabi ng Panginoon, we have one body. Isa lang ang katawan ng Panginoon. Bagamat tayo, mga kapatid, iba-iba ang ating kalagayan sa buhay. Iba-iba ang ating katayuan. Pero sa harapan ng Panginoon, isa lang tayo. Sabi mo sa atin mo, isa lang tayo. Amen? Maaring tulad ng katawan, meron tayong kamay, meron tayong mata, meron tayong paa, iba't ibang bahagi ng katawan, pero lahat ay nagkakaisa sa isang layunin. Amen po ba? Merong maliit, merong matangkad, may maputi, may medyo, may maitim, may kayumangge. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo pinagsama-sama ng Panginoon. Iba-ibang katayuan natin. Pero dahil may one purpose on Lord sa buhay natin. Amen po ba? Ano tong dapat maging unit natin sa bawat sa mga kapatid? At sabi rito, sa Acts 2:44, magkaroon tayo ng things in common. Meron tayong common things sa bawat isa. Ano po ba to? Acts 2:44, mga kapatid. Acts 2:44. Hanggang 47 na yan. Yan, sabi, at lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon, at sa lahat nilang pag-aari ay kalahatan. Sa English ko babasahin, mga kapatid. Sabi rito, and all who believed were together and had all things in common. Amen? Tingnan niyo po yung mga nakipag-fellowship sa Lord. Mayroon kayong makikitang bagay na common dyan. Ano yun, mga kapatid? Common sa bawat isa sa atin. Amen? May common ba, mga kapatid? May common yan. Actually, marami yan eh. Yung isang common dyan, mga kapatid, pag tayo nagsama-sama, masaya tayo. Amen? Yung mukha pa lang, mga kapatid, nagliliwanag na. Nandun na yung kalahatian ng Panginoon. Which is, ito yung kakaiba sa wala sa Panginoon. Amen po ba? At kapag nakikita nila, mga kapatid, pag galing ka sa fellowship, mga kapatid, pag uwi mo, inaabangan ka ng mga kasama mo. Galing simbahan niya. Ha? may tanda na naman yan. Amen? Like same with Moses, mga kapatid, na nakipag-fellowship siya sa Lord. Amen? Umakit siya sa Mount Horeb ba yun? Mount Horeb? Mount Sinai. Mount Sinai. Umakit siya sa Mount Sinai, and then pagbaba niya, galing siya sa pakipag-fellowship sa Lord. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Amen? At dahil sa liwanag na kanyang naranasan sa Panginoon, yung tinatawag na kaulatian ng Panginoon, ay na-transfer sa kanya. Yung mga taong walang fellowship sa Lord, nasisilaw sila. Ang sabi nila, paraphrase na lang, Moses, nagliliwanag ang mukha mo. Nasisilaw sila. Kaya ang ginawa ni Moses, tinakpan niya yung mukha niya. Nang sa gayon, yung mga taong nakakita sa kanya, hindi si masilaw. Amen? Sino pong may gusto ng ganun, mga kapatid? Every time na manggagaling ka ng fellowship, may baon-baon ka. Sabi mo sa atin mo, may baon ka ba? Amen. Sabi mo sa atin mo, may babaunin tayo mamaya. Amen? Amen? Sabi po rito, at lahat ng nagsisampalataya ay nangagtitipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Yan yung mga kapatid. At ang lahat ng kanilang pag-aari ay sa kalahatan. Kasi yung time na yan, mga kapatid, base sa narinig ko lang, ay panahon kasi ng Romanian, di ba? O sinasakop sila. Parang, what if, ano pang kabuluhan na mag-invest ka ng mga malalaking bahay? Ano pang mag-invest ka, sinakop na nga kayo eh. So, ang mangyayari nun, ibinibenta na lang sa kanila. Parang walang halaga na sa kanila yung mga bahay nila, yung mga ari-arian nila. At ginagawa nila, after nilang maibenta, yung salapi, itinutulong nila sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nagkaroon sila, sabi diyan, lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Kaya trinat nila, etong napagtagumpayan ko dito, itong meron ako, atin na rin to. Amen mo ba? Kaya tinanong dito, mga kapatid, example niyan, di ba, sa pagkain dito. Pagkain ng isa, pagkain ng lahat. Amen mo ba? Kaya pag nagpa-ice cream ko sa isa, magpapa-ice cream ko sa lahat. Amen mo ba? Sino may birthday ngayong October?
O, Kuya Alvin. Happy birthday, Kuya Alvin. Sino mang Alvin yon? Kuya Alvin Reyes. Glory to God. Amen. Ang sabi nga rito, ayan nga, sa verse 45, pinagbili nila ang kanilang pag-aari at kayamanan at ipinapamahagi sa lahat. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-share ka na. Amen. At ang ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Amen. Nagbabahagian ang bawat isa ayon sa pangangailangan. Amen. Hindi sa gusto, mga kapatid. Ay, gusto ko ng iPhone, share mo ako ng iPhone. Hindi, mga kapatid. Kung ano yung pangangailangan. Higit sa lahat, ano ba yung pangangailangan natin dito? Unang-una, spiritual. Amen? Lumago tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang ating mga pastor, walang no yan pag sinabi niyong Bible study. Amen? Humihilik na kayo. Kami nagdadrive pa. Amen? Sapagkat ang hangarin ng bawat leaders ng church na to, mga kapatid, ay maibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? At sabi ng 46, araw-araw ay sila'y nasisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Amen? Araw-araw. Tingnan nyo, mga kapatid, araw-araw. Hindi lang every Friday. Nandati natin sa lumang pananampalataya, ano lang yung yung Sunday di ba sa Pilipinas? Sunday, program lang yun. After 45 minutes, tapos. Di ba? Pero dito, mga kapatid, araw-araw. Amen mo ba? Araw-araw ka nakipag-fellowship sa Lord. Araw-araw tayo nakipag-fellowship sa bawat isa. Amen? Sa group chat pa lang, nagpe-fellowship na tayo Amen? Nagpapalakasan tayo, mga kapatid. Higit lalo, mga kapatid, pag magkakasama na tayo dito. Amen po ba? Sabi rito, nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Amen? Nagkakaroon tayo tinatawag na communion. Ang communion, mga kapatid, sabi nga ng ating pastor, hindi lang dito nangyayari yan. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, do this in remembrance of me. Every time nakakain tayo, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen po ba? Sino ito yung kumakain? Nagpapasalamat sa Lord. Meron na kasi yung bagong Kristiyano pa tayo dito, o nag-pray ng pagkain sa labas, medyo maninibang kape. Hindi, Muslim to. Pero mga kapatid, pag nasa Panginoon ka na, wala tayong pakialam, kay Muslim sila. Magpe-pray tayo dahil we remember the Lord. Amen? Kahit saan ka kumain, kahit anong restaurant. Challenge na nga, kami nga ng ating pastor po, mga kapatid. Kumain kami sa CRP, nag-pray kami yan Nagpe-pray namin yung pagkain, nandiyan yung mga Arabo, mga kapatid. Wala makakapagpigil sa atin, pag-aalalahan natin ng Panginoon. Amen. Every time we pray to God, nagkakaroon tayo ng fellowship sa Kanya. Amen po ba? At sabi rito, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at katapatan sa puso. Amen? Kaya ano man yung mga pagkain ating natatamasa, mga kapatid. Kahit tuyo yan, asin, mantika, toyo. Yung iba, kubus. Ano man yan, mga kapatid. Pag pinagpasalamat mo sa Panginoon yan, bibigyan ka ng kagalakan ng Panginoon. Amen po ba? Sino pong naniniwala na ang pinagpapala ng Diyos ay tinitingnan muna kung nagagalak sa maliit? Sa maliit lang muna, mga kapatid. Susukatin ka ng Panginoon kung gaano ka katapat, gaano ka nagpapasalamat sa Panginoon sa maliit. And time will come. Magsasawa rin ng Lord. Matagal-tagal na itong nagtsatsaga. Talagang itong taong to, itong anak kong to ay masipag, itong anak kong to ay mapagkakatiwalaan na. Panahon na para pagpalain siya. Amen po ba? Sino pong gustong pagkatiwalaan ng Lord sa mas malaking bagay? Amen? Yung mga kamay nyo, mga kapatid, taas nyo nga. Gagamitin ng Lord yung kamay na yan. Pagkakatiwalaan ng Lord yung mga kamay na yan. Sa maliit. Amen? Kaya pag may nakikita kayo mga nililinis dito sa church, nagmamap, naguhugas, ang magugulat kayo one day, mga manager na yan. Amen? O marami na yan dito. Amen mo ba? I-uplift ng Panginoon. Hindi lamang mga kapatid sa labas. Kasi ang plano ng Lord sa buhay natin, mga kapatid, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng church, sa fellowship, mga kapatid, time will come, hindi sila magiging buntot. Magiging ulo na sila. Amen mo ba? Sabi mo sa kanila mo, you are the head, not the tail. Amen? Wala pong Kristiyanong buntot. Amen? Ang Kristiyano, mga kapatid, nagiging head ka.
Amen? Kasi mga kapatid, napagkatiwalaan ka ng Panginoon. Kaya mapalad ka mga kapatid pag ang boss mo, Christian. Yung Christian na spiritual, ha? Amen? At mapalad ka kapag ang kasama mo sa trabaho ay Kristiyanong mainit na naglilingkod sa Panginoon. Mapapalakas ka niya. Sino dito yung magkakatrabaho sa planta? Magkakatrabaho, magkakasama. Di ba? Magpalakasan tayo sa bawat isa. Amen? Kahit wala tayo dito sa church, sa trabaho, may fellowship pa rin tayo. Amen? Ang ating fellowship sa Lord, mga kapatid, ay hindi natutuldukan dito. Amen? Actually, ang talagang fellowship natin, pag lumabas na tayo, gaano kabuhay sa puso natin, na tayo magkakapatid sa Panginoon. Amen po ba? At sabi dito, 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong naliligtas. Mga kapatid, sinong gustong marami pang mga kaluluwa ang dumating dito? Amen? Kailangan natin, mga kapatid, na palakasin ang fellowship natin sa bawat isa. Amen? Kung walang magpe-fellowship, kung walang magtitipon-tipon sa pangalan ng Panginoon, walang madadagdag. Pero hanggat tayo yung mahayo, mga kapatid, tayo yung nagpapagamit sa Panginoon, tayo yung nagpe-fellowship sa bawat isa, tayo yung nagpapalakasan sa bawat isa, may idadagdag ang Panginoon. Kaya nga malinaw ang sabi ng Panginoon, whether 2 or 3 gather in His name, He's in the midst of us. Kapag ang Diyos nakikita sa buhay natin, mga kapatid, kapag ang Diyos, ang Panginoong Yesus, ay tinataas natin sa buhay natin, people will draw near. Lalapit ang tao sa atin, mga kapatid. Amen? Actually, hindi mo na kailangan pang doon, kung saan ka pumunta. Pag malakas ang fellowship mo sa Panginoon, inilalapit ng Lord yung mga kaluluwa. Amen mo ba? Sino po nagde-desire dito na gamitin ka ng Panginoon sa maraming kaluluwa? Amen? I pray yung mga couples dito, patuloy kayong mag-invite ng mga ladies. Yung mga ladies, mag-invite kayo ng mga ladies. Amen? Yung mga kalalakihan, patuloy na mag-invite ng mga kalalakihan. Dalhin natin sila dito sa fellowship. Amen? Isang paraan to, mga kapatid, na lalong marami pang mga kaluluwa ang sumamba sa Panginoon na sinasamba natin. Amen po ba? Amen, Lord. Glory to God. At sabi rin po, mga kapatid, sa First John 1:7, but if we walk in the light, and He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all our sins. John 1:7. First John 1:7. Yan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya ring nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, mga kapatid. Amen? Kaya pag nasa fellowship ka, mga kapatid, nasa fellowship tayo with the Lord, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Sabi mo sa akin, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? May mga bagay sa buhay natin na kailangan pa rin baguhin ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin, kapag patuloy ka na sa Panginoon, nakakilala ka, ay instant perfect ka na. Hindi ka babaguhin ka agad, basta-basta ng Panginoon. Dadaan ka sa maraming paraan para baguhin ng Panginoon. Amen? At hindi lahat ng bagay ay mauunawaan ka agad natin sa isang pagkakataon, mga kapatid. Maraming bagay pinapaunawa ang Lord sa pamamagitan ng karanasan. Amen po ba? Kailangan masaksiyan mo, makita mo, mahawakan mo. Di ba kaya nga sabi ng 1 John 1:9, 1 John chapter 1, sila John, sila Juan, nakita nila, nasaksiyan nila, nahawakan nila, nakuusap nila, naamoy nila. Ano pa, mga kapatid? Nayakap nila ang iyong karanasan. Paunti-unti, mga kapatid. Ang pagbabago sa Panginoon na gagawin sa atin, mga kapatid, paunti-unti. Amen? At maglilid yun, mga kapatid, sa panawagan ng Diyos. Amen? Sinong handang tumugon sa panawagan ng Diyos? Amen po ba? At nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na tayo ay magsilakad sa liwanag. If we have fellowship with God, mga kapatid, mawawala na yung fellowship natin sa darkness. Amen? Unting-unting na nakikita sa atin ang liwanag ng Panginoon. Sabihin mo sa atin, liwanag ng Panginoon. Amen? Kung dati kayo nagmumura, nawawala na yan. Meron yung iba kasi nadudulas pa eh. Social nga eh. Shock. Yun naman, may social pa. What the F? Oh, talagang, pero mga kapatid, binabago na ng Panginoon yan.
Amen po ba? Maraming tutuloyin ng Lord sa buhay natin. Ano yung tutuloyin? Isi-circumcise, mga kapatid. Habang nakipag-fellowship ka sa Lord, maraming bagay na i-expose ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Kaya, sino yung tataka ngayon? Dati, siguro, naiilang ka na rin sa mga usapang mga bastos. O baka ngayon, nasa Panginoon ka na eh. Ikaw pa yung promotor. Hindi mga kapatid. Last time, kagabi, ay nagkaroon na kami ng biglang labas ng aking mga trabaho. For the first time, mga kapatid. Ngayon ko lang sila nakasalamuha sa isang kainan. 2 inhibitors ko na silang kasama. Dahil birthday pala, di ko rin alam. So, kumain kami sa Blue Ribbon. Andun yung fellowship sa kanila, o pakikisama. Pero mga kapatid, itong pakikisama to hindi pakikisama. Magkaiba yun, mga kapatid. Ang pakikisama at pakikisama, magkaiba yan. Ayun po ba? Yun nandun ka, siyempre, kumain sila. Gusto ko pang dumukot, oras ng bayas. Hindi, sagot ko na, sabi niya gano'n. Pero habang nandun kami, nag-uusap-usap, tatawanan. Pero may mga lumulusot na parang green jokes na labas. Parang iba na. Ano yung kalagayan natin, mga kapatid? Baka number 1 pa tayong umahalakak doon. Amen? Ikaw po yung pinakamalakas ang tawa. Amen? Hindi, mga kapatid, tatayo ka. Pag nakita nilang Kristiyano ka, mga kapatid, at naramdaman nilang, si Bal ata ay hindi makakaano sa usapan natin yan. Amen? Sila yung titigil. Amen po ba? Sino naranasan na pag dumadating ka, ito na naman si Mr. Bible Man, tara na. Kasi pag dumating ka kasi, babahagi mo sila ng salita ng Panginoon. Mas better, mga kapatid, magbahagi ka ng salita ng Panginoon through word. Amen? Bagamat maganda rin yung Facebook, pero mas the best, evangelize. Amen? Sapagkat ang lumalabas sa iyong bibig ay nangyari sa iyong puso, mga kapatid. Kaya ang isang Kristiyanong hindi nagbabahagi, hindi pa nagsising sa kanyang puso ang pag-ibig ng Diyos. Hanggang kanya pa lang. Amen? Pero pag talagang sumiksik na yan, mga kapatid, mag-uumapaw yan. Wala kang ibang bagawin kundi magbahagi. Every time na may makikita kang tao, dati noon, mga kapatid, na nasa networking ako, at isinuko ko na yun, mga kapatid. Maraming kasinungalingan ang sinabi sa akin doon, mga kapatid. Dati noon, nakikita ko mga tao, prospect. Prospect. Ang lalaki kagad ng mga tao, malaking isda to. Wala na, dadaling ko na yan. Pero mga kapatid, one time, yung ganong kalagayan, sabi ko, ang dami kong iniikayat dito. Bakit hindi ko sila hikayatin sa Panginoon? Ayun po yung bagay na, sinasabi ko na, dito yayaman tayo, pero di pa ako mayaman. Amen? Dito uunlad tayo, pero hindi tayo maunlad. Pero mga kapatid, bakit hindi salita ng Panginoon natin ibahagi? Amen po ba? Sino dito yung gusto ng networking? Pero sa Lord na. Amen? Wala na networking, mga kapatid. Sa Lord na tayo mag-networking. Amen? Kaya, yung iba rito, narinig ko, ay involved pa sa networking, pag-pray nyo yan. Ang networking natin, mga kapatid, spiritual. Amen? Spiritual ang may networking tayo dito, mga kapatid. Fellowship. Actually, wala tayong term na networking. Fellowship talaga. Amen po ba? Glory to God. At gusto ko rin ibahagi, mga kapatid, sa fellowship, mga kapatid, ay binigyan tayo ng Panginoon na Colossians 2:2, mga kapatid. And 1 Thessalonians 5:14. Colossians 2:2 muna, mga kapatid. Sinong gusto, mga kapatid, makakita at makaranas ng misteryo ng Panginoon? The mystery of God. Sino yung gustong makaranas ng mystery of God? Ito yung marami nasasabi na, anong karanasan to? Yung umaawit ka, umiiyak ka. Anong karanasan yung nananalangin ka, na nangangatal ka, nanginginig ka? Marami kang bagay na hindi mapaliwanag. Amen? Sabi rito, upang maaliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos ng katiwasayan ng pangunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Niyamang tayo na kay Kristo, mga kapatid. Ang mystery ng Panginoon, Lord, ng Panginoon, ay patuloy na pinaparanas sa atin ng Panginoon niya, mga kapatid. Actually, package na yan. Kung gagawa ka sa fellowship, gagawa tayo sa paglilingkod, mga kapatid. Masasaksihan natin, makikita natin ang mystery ng Panginoon. Amen? Sinong gusto makasaksi, mga kapatid? At maranasan lang, hindi lang makasaksi, gagaling ka.
Sino may karamdaman dito, ngunit pinagaling ng Panginoon? And the testimony, Panginoon, ng mga taong nakakaranas ng mystery of God, mangyayari din sa buhay mo. Sino nagnanais, mga kapatid? Amen? Kung paano ginagamit ang sanlingkod ng Panginoon, kung paano siya lumalakad sa Panginoon, at ano yung pinaparanas sa kanya ng Panginoon, nasa mo rin na mangyari din sa buhay mo yan. Amen po ba? Parang wala ata eh. Amen? Like, Eliseo, di ba? Sabi niya, hanggat nabubuhay ang Panginoon at buhay ka, hindi ako aalis sa tabi mo. Amen? Sabi mo sa tabi mo, huwag kang lalayo. Amen? Sino magsasabi rito na hindi ka magre-resign dito na hindi sinabi ng Lord? Sino magsasabi dito na, Lord, bago ka mag-resign, kailangan may signal mo. Kasi Lord, nasa fellowship ako ng JGCC, ginagamit mo ako. Amen? Alam niyo mga kapatid, dumating din sa buhay ko yung konsiderasyon na yon. Pero hindi self-consideration ang aking pinairal o sinunod. Kundi kung ano yung panawagan ng Panginoon. Sabi mo sa atin, may panawagan ng Lord sa buhay mo. Amen? Gagamitin ka muna ng Panginoon. Bago ka mawala dito sa Saudi, kung saan ka mapunta, babaguhin ka muna ng Panginoon. Ayaw ng Lord na wala ka rito na hindi ka pa-equip, hindi ka pa kagamit-gamit. Ang gusto ng Lord, mawala man kayo sa piling namin, pero yung Espiritu natin nagkakaisa dahil alam namin saan man kayo mapunta, gagamitin kayo ng Panginoon. Amen po ba? At pangalawang bagay, mga kapatid, sa 1 Thessalonians 5:14, na true fellowship, mga kapatid, ay pinapakiusap ni Pablo sa mga taga-Thessalonians na yung mga, ito, yun na, at aming pinapamanig sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga, sa ibang version kasi mga tamad manggugulo o mga tamad. Sa ibang version, tamad. Na sa fellowship, mga kapatid, makikita mo kasi yung kalagayan ng bawat isa. Lahat dito nagtatrabaho. Meron mang hindi nagtatrabaho dito. Sino walang work dito? Ay, independent lang si Ate Ellen. No. Pero may work po rin sila dito. Dito sila sa church. Ibig sabihin, lahat tayo may ginagawa. Amen? Lahat ng tinawag ng Lord, busy. Wala siyang tinawag na tamad. Amen? Wala siyang tinawag na akoy-akoy-akoy. Wala, mga kapatid. Wala siyang tinawag na nakahiga lang, tulog. Mga kapatid, ang tinawag niya, mga kapatid, busy lahat. Napapagod, napupuyat, pressure sa trabaho, maraming isipin sa buhay, maraming problema, maraming babayarin, maraming may utang. Pero mga kapatid, tinawag ng Lord yung mga tulad natin, mga kapatid, para makita natin, mga kapatid, na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Tinawag niya tayo para lalo tayo maging mas masipag pa. Amen? Sabi mo sa atin, maging masipag ka sa Lord. Amen? Sabihin mo pa, wala nang tamad. Oh, sabi mo, ito pa, huwag tayong tatamad-tamad. Ano ba yung tatamad-tamad sa gawain, mga kapatid? Pinapalo up na ng pastor. Wala pa rin. Pag pastor na nag-follow up, mga kapatid, mga kapatid, mahal na mahal kayo ng pastor. Amen? Pag ang pastor, pinapalo up kayo, chinachat kayo, may malalim na ibig sabihin nyo, mga kapatid. Mahal na mahal kayo ng pastor dahil mahal tayo ng Lord. Amen? Pag pinalo up tayo ng pastor natin, mga kapatid, ng ating mga elders, leaders, aba, mga kapatid, bihis ka agad. Amen? Tara na. Amen? Ayun na. Amen po ba? Kaya sa fellowship, mga kapatid, mahahawa ka eh. Amen? Mahahawa ka. Pag pumunta ka dito sa church, makita mo lahat dito, active eh. Lahat nagluluto, lahat nagpa-practice, lahat bumahayo, lahat may ginagawa eh. Imposible na lang na ikaw ang walang gawin, mga kapatid eh. Di ba? Kapag tayo strong sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, makakahawa tayo. Pero pag tayo tutulog-tulog, nakakahawa rin yun. Antok din kasi siya eh. May tutulog-tulog ba dyan? Nakakahawa yan, mga kapatid. Yung tutulog-tulog, lalo yung tutulog-tulog sa ministry, mga kapatid. Nakakahawa talaga yan. Amen? Pero pinaglalabanan natin ang antok natin, ang puyat natin.
Sino yung galing panggabi? Wala naman. Glory to God. Amen. Ang sabi rito, palalahanan ng mga manggugulo. Sa fellowship, mga kapatid, meron din pala ng gugulo. Amen? Ano yung nanggugulo, mga kapatid? Ano ba yung pananggulo? Nanggugulo, mga nagpapasaway, mga ayaw magkaroon ng magandang pakikisama sa bawat isa, nagsosolo sa sulok, kung ano ginagawa, mga kapatid. Narito tayo as fellowship para hawaan siya. Amen? Kapatid, anong ginagawa mo dyan? Sumama ka sa amin. Nananalangin tayo. Pananalangin tayo. Kapatid, ba't lalamya-lamya ka dyan? Nagpupuri na tayo. Magpuri tayo. Amen? Kapatid, anong chat ka dyan? May word of God, makinig tayo. May na-chat ba dyan? Ano? Nako pang internet. Yan. Amen? Pag nakikinig ng word of God, huwag kayong magkukwentuhan, mga kapatid. Huwag kayong magkukwentuhan. Nagsasalita si pastor, kaysa talaga, alam mo, Brad, ng bata ako, kasi ganito yun eh. Sinasabahin yung pastor, mga kapatid. Ito yung mga pananggulo eh. Ito yung mga panggulo. O kaya gagawa ka ng paraan na maglalakad ka dyan, may dala kang kadena. Nasalita yung pastor. Hallelujah. Amen? Ang naasang Panginoon, mga kapatid, yung attentive ka nakikinig. Amen? Naranasan ko lang, mga kapatid, yung nasa Panginoon pa ako, bago pa ako sa Panginoon. Nandiyan ako sa unahan. Yung pag nakikinig ako, nakaganoon ako. Parang lagi ko may inaabangan. Na pag nakuha ko, narinig ko yung gustong-gusto kong marinig sa Lord. Yes! Ang nadali ko, Lord, thank you. Parang gano'n. Sino yung may gano'ng attitude sa Panginoon? Ayaw mga kapatid, pag gano'n yung heart mo, attentive ka, talagang parang ano dyan eh. Parang kang tumama sa exam, pumasa ka, parang tumawag yung pangalan mo. Pag natawag, yes! Pasa! Amen? Mga kapatid, ganun po yung nais ng Lord sa buhay natin pag nakikinig tayo ng salita. Nagsisingkin yan, mga kapatid. Amen? Sabi rito, yung mga pananggulo, mga kapatid, tulungan natin sila. Marahil kasi ay hindi pa nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Sapagkat dati, sabi mo sa katabi mo, dati ka rin panggulo. Amen? Kayo naman, tuturo pa kayo ng iba. Pinagdaanan natin yan. Amen? So, nandyan tayo para maging kalakasan ng bawat isa. Amen po ba? Kaya nga sabi na, palakasin ang mga mahihina ang loob. Amen? Dati, tayo mahina ang loob, pero gumamit ang Lord through fellowship with the Father and the Son and the Holy Spirit, mga kapatid. Napapalakas tayo. Dati tayong pasaway, mga kapatid. Kung ako'y nakilala nyo, sabihin ko na, mga 7 years ago, mga kapatid. Nagpasimula ako 13 years ago. Ayun, mga kapatid, napakapasaway ko pong bata. Ako po talaga pasaway. Pero mga kapatid, salamat. Salamat sa mga matatatag na sa pananampalataya. Naging good example sila sa buhay ko. Inabot po nila ako. Pinagtiyagaan nila ako. Amen? Ganon din mga kapatid. Kung ano yung naranasan ng isang lingkod ng Panginoon, o isang naglilingkod sa Panginoon, ipaparanas mo rin sa iba yan. Amen po ba? At sabi rito, alalayan ang mga mahihina. Sabihin mo sa katabi mo, alalayan natin ang mga mahihina. Sadya talaga may mahihina pa sa pananampalataya. Sapagkat bakit? Kulang pa sa salita ng Panginoon. Kaya tayo, ang way natin para sila mag-strengthen sa faith, dalhin sila sa Bible study. At lagi silang present sa gawain ng Panginoon. Pag lagi ka lang sa Bible study, lagi kang present sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, walang puwang ang kahinaan. Amen po ba? Lagi kang may enlightened. Parang sino may cellphone dito? Diba? Pag nalolobat yan, kinacharge mo. Amen. Kaya kailangan, sabi mo sa akin mo, dapat lagi kang full charge. Dapat lagi kang full charge, mga kapatid. Amen? At sabi rito, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Sa English, ano ba sa English yun? Ang lalim Be patient. Amen. Be patient with them all. Lalim. Sa bawat isa, tayo magkaroon ng pasyente. Pagpapasensya. O tinatawag na, ano ba yung patient pa sa ibang ano? Pagpahinuhod. Ibang term yan. Pagtsatsaga. Pagtsagaan natin ng bawat isa, mga kapatid. Sadya talagang may mga kapatid tayo na kung minsan, hindi pa siya binabago ng Panginoon. Matigas pa ang ulo. Medyo makulit. Mga kapatid. Dumaan din tayo dyan. Lalo nating,
Sapagat mga kapatid, kung bakit kailangan may ganyan sa loob. Mga kapatid, sa labas kasi napakarami. Amen? Kung hindi mo kayang abutin ang kapatid mong narito sa loob, gaano pa kayo nasa labas? Amen po ba? Same with family. Nagagawa mong abutin ang mga barkada mo, mga kaibigan mo, pero asawa mo, hindi mo maabot. Di ba? Totoo ba yun? Malambot ka sa puso sa ibang tao, pero sa anak mo, di ka malambot. Ang tigas mo. Parang awkward yun, mga kapatid. Same with brothers and sisters. Amen? Baka dito, hindi mo kaya i-overcome ang isang kapatid mo. Paano pa kaya sa labas? Mas marami dyan na tinatawag na kamunduhan o makasanlibutan na bagay. Kaya dito, sabi mo sa atin mo, training ground natin to. Amen? Dito tayo tinitrain ng Lord. Amen. Sa fellowship, mga kapatid, marami tayong masasaksihan. Amen po ba? Siguro, meron na lang akong konti. At ito na lang, isa pa. Let the word of sa Colossians 3:16. Sa fellowship, mga kapatid, kapag fellowship natin sa bawat isa, uulanin ka ng salita ng Diyos. Amen? Sinong gustong ulanin ng salita ng Diyos? Amen? Kaya nga mga kapatid, hindi naman tayo nagdudwell dito, natitipon-tipon, kung ano na pinag-uusapan natin dito. Hindi mga kapatid, puro salita ng Diyos. Amen? At ipinapaliwanag natin ayon sa karanasan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sabi dito, mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Sinong gustong sumagana sa salita ng Panginoong Yesus? Amen? Lalo tayo magbabad sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, yung mga mapagtanong sa gawain ng Panginoon, the more ka nagtatanong, the more ka lumalaya. Kaya ang isang Kristiyano hindi lumalaya, ayaw magtanong. Amen? Amen. Pag lagi kang naghahanap ng kasagutan sa Panginoon, mararasan mo ang kalayaan sa maraming bagay. At gagamitin ng Lord ang bawat isa sa atin. Yung pinaparanas ng Panginoon sa buhay niya, magre-reflect din sa buhay mo. Kaya sabi mo sa tabi mo, magtatanong ka na. Amen? Ang ating group chat ay 24 hours, 24/7. Bukas po yan, mga kapatid. Magtanong kayo dyan, mga kapatid. Magtatanong kayo, mga kapatid. Huwag kayo magtatanong kay Soriano. Magtanong kayo sa ating pastor, mga kapatid. Magtanong tayo sa ating mga leaders. Magtanong kayo sa bawat isa. Amen? Hindi ko saan pa kayo pupunta. Pupunta kayo ng internet. Magtatanong kayo doon. Hindi, mga kapatid. Iba yung nanggagaling sa bibig. Iba yung naririnig ng tenga. May kapangyarihan. Amen? Kaya nga yung Biblia, hindi siya nanatiling Biblia. Amen? Sabi ng Romans 10:14, kung wala magpapahayag, di wala makakaunawa. Kung wala magpapahayag nito, wala magsasabi nito, hindi nyo ito maunawaan. Amen? Hindi natin ito maunawaan. Pero dahil ginawa ng Panginoon, ang kanyang salita ay nilagay sa puso ng bawat isa, lumalabas sa bibig. Ito, nagpapatuloy siya. Amen po ba? At sa pamagitan dito, mga kapatid, magkaroon tayo ng karunungan. Sabi nga rito, kayo'y mga turuan at magpalalahanan. Magturuan. Ano yung magturuan, mga kapatid? Ito yung pinakamahirap na bahagi dito eh. Yung magturo ka ng isang bagay na hindi mo natutunan. Kailangan, pag nagtuturo ka, natutunan mo rin. Amen? Ang hirap kaya magturo na hindi mo alam. Gato magtanggal ng ng gulong. Mga kapatid, ito nga yung medyo pergawa, pastor eh. Kasi paano pag naplatan ako, hindi ko pa na-experience magtanggal ng gulong. Pero syempre, mechanical din naman yun. Pero kahit sabihin mo mechanical yun, hindi ko pa naranasan magtanggal ng gulong ng sasakyan. Magpapaturo ko dito kay Kuya Ariel at kay Kuya Arnel. Mamaya magtatanggal ako, kaninong sasakyan dyan, wala nang balikan. Huwag yung akin ha. Amen? Mga bagay na, simpleng bagay, pero pag hindi mo naranasan, mahirap ibahagi. Amen? At paano ka paano mo i-remind ng isang tao sa isang bagay na hindi mo nararanasan? Amen? Lalo sa fellowship, mga kapatid. Sasabihin mo sa atin mo, magpuri ka naman. Puri ka. Ang lungkot mo eh. Dapat na nagpupuri, masaya. Kailangan pag nagbibigay ka ng instruction, nangyayari sa buhay mo. Amen? Para sa tumutugtugin pag yung drums, ay lumalam niya, Brad! Power! Patigugot pa! Kasi yung nagdadrums, nangangali din yan eh. Ang lakas mamaya, ang lakas na una. Ay, nanampay na eh. Pag tinignan namin, parang umihina na, Go! Di ba? Nandiyan tayo mga kapatid, ini-encourage mo, di ba?
Ganun din yung nagigitara. Pag nawawala, nakakamot na lang eh. Hindi, sige Brad. Sundan mo lang yung chords. 1, 2, 3, 4 lang yan. Diba? Mga kapatid, maraming paraan to encourage one another. Amen? Kung wala ka, sino mag-encourage sa kanya? Amen? Kaya nga yung attendance mo yung attendance natin, yung every Friday nandito ka, mahalaga sa Lord yan. Some Bible verse. 1,000 years of men is equals to 1 year of God. One day of God. Etong araw na to mga kapatid, hindi mo na to kayang balikan pa kahit kailan. Amen? Yung bawat attendance mo sa gawain ng Panginoon, bawat pagdalo mo sa fellowship sa Lord, hindi na kayang balikan yan. Amen? Meron ako nabasa na salitang me today. Teka lang po ha. Basahin ko lang po yung may salitang today. Sa Hebrews 3:13. Hebrews 3:13. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may harden by the deceitfulness of sin. Today. Sabi dito, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papag matigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Tingnan mga kapatid, may temptation. Amen? Kaya ngayon pa lang, kinakausap ka ng Panginoon, na i-remind mo yung kapatid mo, mahal mo sa Panginoon, sabihin mo na, palalahanan mo na, baka maunahan ka ng tukso. Amen? Sino po dito yung minsan, sayang, dapat pala, inausap ko na siya. Sana hindi siya napalala. Kasi gagamitin ka ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Amen? Amen? Ngayon, mga kapatid, walang bukas-bukas. Walang mamaya. Ngayon na, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi dito sa ibang version yan, pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, do not harden your heart. Pakinggan mo. Pag narinig mo, tanggapin mo ng oras na yon, ng pagkakataong yon, mga kapatid. Baka unahan ka ng kasalanan. Unahan ka ng dayo ng kaaway. Amen po ba? At ito yung nagagawa ng fellowship sa buhay natin. At tumbagin to mga kapatid, habang nagpapatuloy ka sa pag-fellowship sa Panginoon. At sa bawat isa mga kapatid, marami pang karanasan ang ipapahayag ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? So, sino pong nais magliwanag sa Panginoon? Amen. May reminders din ang Panginoon sa buhay natin. Sabi po ng 2 Corinthians 6:6, na tayo'y maging maingat sa pakipag-fellowship sa mga hindi pa wala pang pagkilala sa Panginoon. Amen? Sabi dito, 6:16 nata. 6:16 po. Amen. Yan, sige po. At anong pakipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosa? No, sinasabing tinatawag dito na iba ang Diyos, iba ang paniniwala, iba ang sinusunod nilang aral ng Panginoon. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. At kayo'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. Tayo po ay templo ng Panginoon. Tayo po ay bayan ng Panginoon. Nais ang Panginoon, makita sa buhay natin na tayo ay lumalakad as a living temple of God. Amen? Huwag na tayo makapag-compromise. Ano ba yung kompromiso, mga kapatid? Compromise. Kung ano yung takbo ng sanlibutan, nakikiayong ka. Amen? Sabi mo sa atin mo, wala nang compromise. Amen? Ano yung compromise na yan, mga kapatid? Uy, OT. Nagdadamayan sila. Uy, ikaw. Gawain ng Panginoon. Amen? Unahin natin ang Panginoon, huwag tayo mag-compromise. Amen po ba? Ano, nagkayayaan sa bata? Glory to God. Meron ditong nagkayayaan lahat sa bata, pero nandito sila ngayon. Amen! Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen? Ang layo-layo pa kasi nila Para sa kanila, 60 kilometers, ang layo. Pag pumunta ng bata, ay talagang talagang masayang-masayan sila. Amen? Pero salamat sa Lord, binago sila ng Panginoon, nandito sila sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? At nasa Panginoon sa buhay natin, na tayo maging maingat. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, a bad company corrupts good character. Mag-ingat tayo sa ating sinasamahan. Baka yung pakipag-fellowship natin ay wala sa Panginoon na. Magising-gising na po tayo, mga kapatid.
Dahil it will corrupt us. Iko-corrupt po tayo niyan. Ano yung iko-corrupt, mga kapatid? Ano ba sa Tagalog yun? Dudungisan, dudumihan. Iko-corrupt tayo, mga kapatid. Sisirain tayo. Yung kaning kasiraan siya, dahil tayo nagkakaroon ng accompaniment sa Kanya, masyadong na tayong attached sa Kanya, mga kapatid, matatransfer yan. Pero mga kapatid, tumabi kayo sa mga mainit maglingkod sa Diyos. Amen. Ayun ang piliin yung samahan. Ayun yung piliin yung kausapin. Pag meron ka nakikitang lingkod ng Panginoon na mainit naglilingkod, tapat na sumusunod sa Diyos, dikitan mo yan. Amen? Sigurado, at transfer sa'yo pagpapala niya. Amen mo ba? Mga kapatid, dati po, lagi ko pong tinatestify sa inyo. Meron nagturo sa akin sa music ministry, si Kuya Router. Siya yung naging aking leader sa music. At itong taong to, dati natitinda ng banana queue, yung may mga ukay-ukay pa, nakakatok-katok ng bahay. Yung kasipagan na meron siya, mga kapatid, masipag na tao siya. At higit sa lahat, na nakakilala sa Panginoon, napakasipag niya sa gawain ng Panginoon. Amen? Isipin niyo, from Binyan to Cavite. May malapit sa MOA, yung parting Cavite. Anong party yun? Tapos Marinas? Imos. Yun, taga doon siya. Tapos Binyan, Laguna siya dadalo. Ang layo, mga kapatid. Parang hindi lang ang Maria layo. No? Mga ilang kilometro yun, Kuya Ramil? Imos to Binyan, Laguna. 100. Ano yun, mga kapatid? Nakipagkarirahan doon ng, nakipagkarirahan ako sa kanya ng paunahan sa church dumating. Mga kapatid, kahit isang beses hindi ako nanalo sa kanya. Akala ko, ako na inauna. Mamaya, nasa loob na pala siya. Akala ko, ako yung inauna. Ayun, nandun, kumakain ng tapsilog, nag-aalmusal. Mga kapatid, grabe itong mag-asawang to, mga kapatid. Nagpakita sila sa buhay ko ng katapatan sa pagsunod sa Diyos. Amen? At dumikit ako dito, mga kapatid. Pinapagalitan ako nito. At isa diyang kasama niya, si Kuya Mark. Pares kami niyan. Pares kami pasaway sa kanya. Pero mga kapatid, inabot kami ng taong yun. Sinlaki po siya ni Pastor Ariel. Laking tao rin. Siya po yung nagturo sa akin mag-piano, tinuruan niya ako mag-gitara, tinuruan niya mag-bass. Talagang pinagtagaan niya ako, mga kapatid. Bagamat, ang lagi niyang prayer sa akin, makarinig ang kanang tenga ko. Laging yun ang prayer niya sa akin. So yung magpa-practice kami, lagi niya binabanggit yung prayer na yun, na makarinig yung aking kanang tenga. And, mga bagay na yun, mga kapatid, inabot niya kami. Marami siyang tinuro sa buhay namin, mga kapatid. At, kung ano yung naranasan niya, mga kapatid, ito yung gusto ko sabihin. Yung meron siyang talento, mga kapatid, na-transfer din sa akin. Nagulat ako daw, mga kapatid. Nagkaroon ng impartation. Na-impart. Hindi naman ako marunong mag-gitara eh. Hindi naman ako mag-bass. Dahil all around musician siya, meron siya. Hindi rin ako marunong magsalita, pero madaldal ako, mga kapatid. hindi ako marunong magsalita. Pero yung mga kapatid, dahil nakita ko sa buhay niya, sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, mga kapatid, kung paano siya lumakad sa Diyos. At the more ako sumasama sa Kanya, mga kapatid, marami akong bagay na naranasan sa Panginoon. Mga kapatid, wala nang dati kong leader. Siya ay nasa Canada na. Pero mga kapatid, salamat sa Panginoon sa buhay niya. Ginagamit tayo ng Panginoon. Amen? Ito yun, mga kapatid. Pag dumidikit ka, nakipag-fellowship ka sa malalakas sa Panginoon, time will come. Magkahiwalay man tayo, strong na strong ka sa Panginoon. At pag lumingon ka sa likod, mga kapatid, maaalala mo, ito yung mga taong nagturo sa akin na ginamit ng Panginoon. Hindi ko sila makakalimutan. Amen? Sino pong hindi kayang kalimutan natin, Pastor? Amen? Sino pong nagmamahal sa ating Pastor Ariel? Naniwala ba kayo na ginagamit siya ng Panginoon sa buhay natin? Maging kalakasan tayo, maging sa Kanya rin po. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kung meron kayong gustong imitate Christ sa buhay ng mga naglilingkod. Amen? Tularan ninyo kung ano yung sakripisyo ng pastor. Lakaran ninyo kung ano yung nilalakaran ng mga lingkod ng Diyos. Lasapin ninyo kung ano yung pagtitiis na dinadala ng isang naglilingkod sa Panginoon. Maraming ipagkakatiwala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ano mga kapatid, it's a matter of stewardship. Kung gaano ka kapagkatiwala ng Lord sa malit na bagay, nagsisimula lang sa pagtitiwala, mga kapatid, ng Panginoon.
kayang bigyan ka ng Panginoon. Higit pa sa naisip mo. Amen po ba? And this is the encouragement of God sa buhay natin through fellowship. Gagamitin ng Lord yung nasa paligid natin. Amen? Naniniwala ako dito mga kapatid, marami magiging pastor dito. Amen? Parang wala na. Parang ayaw nila. Nang sinabi pa, magiging pastor? Ba't ayaw niyo magpastor? Mga kapatid, it's a privilege na gamitin ka ng Panginoon. Amen. Amen. Magiging pagpapala ka sa iba. Sabi ng Lord, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Mas mapalad ang naglilingkod kaysa pinaglilingkuran. Amen? And ito yung matutunan natin sa fellowship. Amen? I pray, salamat din sa buhay ng ating pastor. Sa magitan ng ating buhay ng ating pastor. Siya yung ginamit ng Lord sa buhay namin mag-asawa, sa buhay nating lahat. Upang makita natin ang panawagan ng Diyos sa buhay natin. Unos, mga kapatid, na sa buong buhay ko, bilang noon binata pa ako, may asawa na magiging pastor ako, nagtatawagin ng Panginoon. Which is, nakita ko parang ayoko talaga. Pero, salamat, gumamit ang Lord ng kanyang lingkod, ating Pastor Ariel, upang lakaran din natin kung ano yung nilalakad ng isang naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? At, mga kapatid, patuloy tayong magpalakasan sa bawat isa. Amen po. Sino pong lumakas sa Panginoon? Sino pong nagalak? Sino pong naliwanagan? Amen. Glory to God. Praise the Lord. Mukhang palakpak natin kay Lord. Praise the Lord. Kung kay Lord, bigay todo tayo. Amen? Meron ako idadagdag. Kunti lang. Kunti lang. Mga 2 oras lang. Sa 1 John chapter 1 verse 7, yung text po natin. Napakaganda po nung text natin. Makakaganda po yung ginawa ng Lord. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. But wala akong nabasang bear witness. Hindi na meron akong nabasang bear witness. Amen? So, ipinapakita ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, what you have with the fellowshipping with the Lord is what will also manifest in your life. Amen? Kung ano yung nakukuha mo kay Lord, yun din yung lumalabas sa'yo. Amen? At dahil nakikipag-fellowship ka kay Lord, walang ibig sabihin si Lord sa buhay natin para makipag-fellowship din tayo sa iba. Bakit? Kasi nais ng Lord na ma-impart yung nakuha mo doon, ma-impart mo sa iba. Amen? Maisalin mo sa iba. Maipamana mo sa iba. Amen? Makuha rin ng iba para sa ganun sila rin, ma-impart din na sa iba. Pasa-pasa yan. Amen? Hindi po worldly networking, but spiritual working the net. Praise the Lord. Amen? Ito po yung mga kapatid. Sabi ng Lord, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, sabi ni Paul, imitate me just what I imitate the Lord. Amen? Imitate, be a followers of me, or sa ibang translation, sa New King James Version, imitate me just like I imitate the Lord. Just what I imitate the Lord. Sabing ganon. Amen? Sa New King James Version, yung Biblia ko. Amen? Itong hawak kong Biblia. Yun po yung sinasabi doon. Amen? So, ito po yung layunin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung totoo ka na nag-i-imitate kay Lord, gumagaya kay Lord, sumusunod kay Lord, nakikipag-fellowship kay Lord, very bold ka magsabi, this is my life. You imitate me because I imitate the source of imitation. Amen? Ito yung buhay ko. Amen? Ano yung nakikita ninyo? Ito yung namana ko sa Lord. Ito yung nakuha ko sa Lord. Very bold ka magsabi, very bold ka maghayag ng buhay mo. Hindi ka matatakot, walang reservation dahil ang lahat ng nasa iyo ay galing kay Lord. Hindi mo magagawa lahat ng bagay na yan kung wala si Lord na kumikilos sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ito yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. That is why in fellowshipping with the Lord,
walang ibang gagawin si Lord sa buhay mo, you should bear witness. Magiging witness ka ng Lord. Amen? Sino po yung nagkikipag-fellowship kay Lord? At hindi siya nagdi-desire na makausap yung ibang tao para ibalita yung nakuha niyang balita kay Lord. Sabi ng mga bata, impossible. Di ba? Narinig ko sa mga bata yun eh. Sino yung mga bata dito? Amen? Yung mga yung katagan ng mga bata, impossible. Yung sabihin, imposible na hindi mo gagawin yan. Amen? Imposible na hindi mo gagawin yan, di ba? Baby friends, alam mo yung salitang impossible, di ba? Imposible na hindi mo gagawin yun, na wala kang desire na maghanap ng mga taong pagbabahaginan mo yung nakuha mo kay Lord. Amen? Walang ibang point si Lord sa buhay natin. When we fellowship with the Lord, we have to be bear witness to other people. Amen? Tayo magwi-witness, tayo po'y buhay na patutuo ng Lord. Amen? Kumikilos tayo at habang buhay tayo mga kapatid, ito po yung papagawa ng Lord sa buhay natin. Amen? At hindi mo na magagawa yan kung hindi ka na buhay. Kaya habang buhay ka, gawin mo sapagkat ito yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Imitate me, sabi ng Paul, just I imitate the Lord. Amen? Kaya mga kapatid, makikita mo sa mga taong honest siya kay Lord, talagang mandoon yung talagang kapuspusan niya sa pakikipagpanayam sa Panginoon, very bold sila magsalita, walang reservation mga kapatid. Amen? Walang alinlangan. Amen? Bakit? Dahil alam niya, mayroon siyang confidence sa Panginoon na siya ay binabago siya ng Panginoon. Ang lahat na mayroon siya ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Ito yung point mga kapatid sa buhay natin. Amen? Pagkatapos mo na naranasan si Lord at patuloy yan na mararanasan, of course mga kapatid, you have undergone fellowshipping with the Lord and still undergoing that fellowshipping with the Lord, nandoon mga kapatid yung babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, individually, when you talk about yourself, you expose yourself. Amen? Na binago ng Panginoon. Na ito na yung buhay ko, dati ganon. Amen? Tayo yung mag-i-initiate ng first move. Lagi. Amen? Ito po yung pagbabago na isang Lord sa buhay natin. Mayroon kang ayaw sa isang kapwa mo, ikaw yung mag-a-adjust. Amen? Ikaw yung lagi ang mag-i-initiate ng first move. Amen? Magkakaroon ka ng initiative lagi sa buhay mo. Amen? Ano sabi ng Matthew 7 verse 12? Diba? Kung gusto mong gawin ng itaw na yan sa'yo, gawin mo para sa Kanya. Gawin mo para sa Kanya ang gusto mong gawin nila sa'yo. Amen? So, ito po yung imitation, mga kapatid. Ito yung impartation na nais ng Lord sa buhay natin na tayo po yung mag-i-initiate sapagkat nakuha natin kay Lord yung mga pagbabago sa buhay natin. Amen? Kaya magbe-bear witness tayo. Tayo po ay magiging patutuo. Tayo po ay mga living witness ng Lord sa mundong ito, mga kapatid. Di ba? Maalala niyo po yung senaryo, kwento ng discipleship nila, ni Elijah at Elisha, mga kapatid, sa 2 Kings, chapter 2, verses 1 to 18. Kwento ko na lang po. Diba? Noong sila ay nagsimula sa Gilgal, pupunta sila ng Bethel. Sabi ni Elijah, stay here, hayaan mo na lang ako na maglakbay. Pero dahil nga nais niyang dumikit doon, sumipsip siya, gusto niya talagang makuha yung kagaya ng nakukuha niya sa Panginoon, sinundan siya. Habang ikaw ay nabubuhay, hindi ako lalayo sa iyo, susunod ako sa iyo. Amen? Nakikita niyo mga kapatid yung ginawa ni Elisha. This is a submission, mga kapatid. Nagsasubmit siya. Amen? Dahil kung wala yung submission, mga kapatid, wala yung unity, wala yung harmonious relationship. Amen? Wala din po yung magiging bunga ng nais mo makuha sa buhay mo. Amen? Kaya sa mag-asawa, ano kaya kung hindi kayo nagsasubmit sa bawat isa? Makita yung likod ko. Pwedeng kamutin mo.
tingting naman yan, igis-gusto mo na lang. Ano kaya ang mararamdaman ng asawa mo? Ano po? Kaya nga, binigyan niyo asawa niya para siya yung katuwang mo nga, kaisa mo, di ba? Pahala ka dyan na sumayaw. Siguro pag ikakatuwa pa niya, gusto kong makita kita sumasayaw habang pilit mong inaabot yung Makati. Di ba? Praise the Lord. Amen. Pero kaya nga tayo magkatuwang. Di ba? Magkaisa, mag-asawa nga. Amen? Iisa na. So glory to God. Ito po yung point, mga kapatid. Sumunod na siya ng sumunod. Amen? Sumunod na siya ng sumunod. And to be a good witness, mga kapatid, kailangan po natin yung mamanahin natin doon sa ating sinusundan. Amen? Ito po yung napaka-importante, mga kapatid. Kahit nakikipag-fellowship tayo, kung hindi ka submissive sa bawat isa, hindi mo makukuha yung impartation or yung anointing ng kausap mo. Amen? Bakit? Kasi hindi open yung heart mo, hindi ka nagpapasakop sa kanya. Amen? Tingnan po yung ginawa ni Elisha. Sumunod siya, kahit saan siya pumunta. Pumunta ko ng Bethel, dito ka na lang, sabi ni Elijah. Hindi, sasama ako, abang ikaw ay buhay ang Diyos, ang kilala ko, susundan kita. Susunod ako sa iyo. Hindi ako lalayo sa iyo. Sisip-sip ako sa iyo. Amen? Hindi ba na sumisip tayo sa malingkod ng Diyos as sa Diyos? Kaysa yung mga taong amo natin na hindi mananampalataya. Amen? Inaaptaran lang ay posisyon at pera. Amen? Kasi tataas ang posisyon nila at lalaki yung sweldo nila. Amen? Pero pag sumunod ka kay Lord, sumisip kay Lord, higit pa dyan ang ibibigyan ng Lord. Amen? At totoong pagpapala ang ibibigyan ng Lord sa buhay natin. Tingnan mga kapatid, sumunod siya na sumunod. And time comes, mga kapatid. Ito na yon na alam ni Elijah na siya po ay kukunin ng Lord. Tinanong na siya. Sa verse 9 until verse 15, tinanong na siya, ano ba talaga ang hangarin mo? Ano ba yung gusto mo sa akin? Amen? Time will come, mga kapatid, sa ating pakikipag-fellowship sa bawat isa, magtatanong siya, mayroon kaya atang hangarin sa akin? Ano yung gusto mo? Amen? Magsabi ka lang. Amen? Magsabi ka lang. Mangungutang ako sa iyo eh. Pala mangungutang lang. Pero dito mga kapatid kay Elijah at Elisha, tinanong ni Elijah, ano bang gusto mo? Yung double portion of your anointing. Amen? Mga kapatid, maraming iaalok ang mundong ito. Amen? O kaya ang Lord, mag-aalok si Lord sa buhay natin. Anong pipiliin mo? Palasyo? Pinakamagandang babae sa balat ng lupa, kung binata ka? Milyones na pera? O yung spiritual? 1, 2, 3, 4. Amen. Praise the Lord. Sino may gusto? Ano yung pipiliin natin? Spiritual ba o makamundo? Mahina pa rin. Amen. Spiritual. Kailangan ready tayo lagi, mga kapatid. Amen. Spiritual. Ito po yung hangarin ni Elisha. Spiritual. Amen. Bakit spiritual? Kasi si Lord everything eh. Di ba? Pag spiritual ang inuna mo, din nasa iyo ang lahat. Di ba? Kasi yung source ng lahat ay nasa iyo. Ito po yung pipiliin natin, mga kapatid. Kahit, mga kapatid, may gustong-gusto kang babae. Amen? Gusto mo yan. Binata ka, Hindi yung may asawa, binata, yung sinasabi ko. Binata ka, may gustong-gusto ka, talagang ibibigay mo na, ibinigay mo na lahat para lamang makapture mo yung kanyang puso. Amen? Binigay mo na lahat yan. Ginawa mo lahat. Nandun ang katapatan mo, nandun ang pag-ibig mo, talagang ipinagkaloob mo na. Hindi ka nahihiya na magsabi sa kanya, in front of so many people, mahal na mahal mo siya, sinasabi, ini-express mo, very bold ka. Amen? Mga kapatid. Pero sabi ng Lord, anak, hindi para sa iyo yan. Anong gagawin mo? Hindi para sa iyo yan, anak. Ang design ko para sa iyo, yung katuwang mo sa spiritual. Amen? Anong pipiliin mo? Lord, hindi. O ganun ka pa? Lord, hindi.
Binilang ko yung mga gastos ko na eh. Naka 5,000 reals na ako eh. Di ba? Tapos, 5,000 araw na rin na hindi ako natutulog na maayos dahil sa Kanya. Mga kapatid, kung para sa iyo yan na galing kay Lord, hindi lugi. Amen? Hindi ka malulugi. Wala kang araw na hindi ka makakatulog. Amen? Inspirado ka. Amen? Inspirado ka. Sino may asawa dito? For sure, inspirado kayo sa asawa nyo. Amen? Sigurado kayo, ha? Praise the Lord. Praise the Lord. Amen? So, ito po yung hangarin, mga kapatid. Pero may kondisyon. Sabi ni Elijah, mabigat yung hinihingi mo. Napakabigat. Pero sa isang kondisyon, mapapasayo yan. Kung makita mo ako na kinukuha ni Lord, papunta sa langit. Mga kapatid, marami pong propeta na nakaabang sa kanila, nagmamasid. 50 po na propeta. Ang kondisyon ni Elijah, kung makikita mo ako na inaakyat sa langit, mapapasayo yung hinihingi mong anointing. Amen? Dahil mga kapatid, submissive siya, bukas ang puso niya at gagamitin niya yung impartation, mga kapatid, para maglingkod din sa Panginoon. Amen? Nung kinuha ni Lord si Elijah, siya lamang po ang nakakita. Si Elisha. Amen? Paano napatunayan niya ng Biblia na si Elisha lang ang hindi nakakita? Yung 50 na kamasid sa kanila na nag-aabang, ano kaya mangyayari sa dalawang ito? Noong nasa Gilgal sila hanggang sa Jordan, magkasama ng mga yan. Sabing ganon. At nakita yung kapangyarihan na ng Lord sa magitan ni Elijah. At maisasalin kaya kay Elijah? Ito yung inaabangan nila. Amen? So, nakita nila yung pagsalin dahil nakita kay Elisha, noong nakuha na niya yung balabal, yung mantle ni Elijah na hinulog sa kanya, yung sabihin, pag hinulog sa kanya, ibinigay sa kanya. Amen? So, nung ginamit din niya yun, nagmanifest po yung kapangyarihan. Yun po yung katibayan lang nila na nasalin na yung espiritu ni Elijah kay Elisha. Pero yung nakita si Elijah na kinuha si Lord, hindi nila nakita. Kaya nga nung nakausap siya, nasaan si Elijah? Nagtatanong sila. Nawala, baka lang nilipat ni Lord sa ibang lugar. Sabing ganon. Sige, hahanapin namin. Di ba mga kapatid, parang yan sabihin natin, isa kang amo sa company, ikaw yung nagmana ng posisyon, sabihin na natin manager, amen? Tapos bagong manager ka ngayon, sabi ng mga tao, hinahanap nila yung dating manager. Ano sa palagay mo? Mukhang matcha-challenge ka nun, di ba? Hindi, hahanapin nyo. Hinahanap nila yung quality marahil nung nauna, ikaw na bago, hindi ka pa kilala masyado, kaya ganun na lang po yung pagkakasabi nila. Pero, tingnan niyo po ang sinabi ni Elijah. Sabi ko sa inyo, kinuha na si Lord. Kinuha na niya. Pero mapilit po yung mga tao, yung mga 50 propeta na ito, mapilit. Ipapahanap namin si Elijah. Bigyan mo kami ng 3 araw para hanapin. Sige, mapilit kayo. Sinasabihan ko kayo, pero ayaw niyo maniwala sa akin. Sige, sabi niya. So, inanap si Elijah. At bumalik sila kay Elisha. Hindi na yung mahanap eh. Di ba sabi ko sa inyo? Hindi siya mahanap sapagkat kinuha na siya ng Lord. Siya lang yung nakakita noon, mga kapatid. Amen? Ito po yung sinasabi ng Lord. Kung nakikita mo ang pagkilos ng Lord sa leader, mamamana mo. Amen? Kung mayroon kang bukas na puso, amen? Submissive ka, then mapapasayo, dadalo yan sa buhay mo. Kasi makikita mo ang ginagawa ng Lord sa Kanya. Amen? Ano yung mga ginagawa ng Lord sa Kanya, nanonotify mo yon, na-observe mo, nakikita mo ng 2 mata mo. Amen? Kung siya pinagkakaluban ng Lord ng mga gift na ganon, lumalabas sa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos at nakikita mo yon.
at nagpapasakop ka, mapapasayo yun. Amen? Sino pong naghahangad? Gaya ng sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me just like the Lord, just like I imitate the Lord. Amen? Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa bawat isa na kung saan ito yung pangungusap ng Lord sa buhay niya. Amen? Ito po mga kapatid, kaya nga mayroon na una sa atin at namana natin. Amen? At ipapamana. Hindi mananatili mga kapatid sa buhay lang natin kung ano yung minana natin. Amen? Ipinapamana rin yan sa iba. Amen? Otherwise, hindi ka pagpapalain na ng Lord kung sinasarili mo pa lang yung pagpapala niya. Amen? Nakatanggap ka ng pagpapala ngayon, walang ibig sabihin si Lord, kundi i-share mo yung pagpapala. Kaya nga, simula pa lamang sa Genesis 12 verse 2, we are blessed to be a blessing. Pinagpala ka ng Lord para maging pagpapala sa iba. Amen? Kung inanoint ka ng Lord, i-impart mo yung anointing sa bawat isa. Pag hindi ka selfish sa mga ganung bagay, mga kapatid, lalo kang pagpapalain ng Lord. Lalo kang pagkakatiwala ng Panginoon. Amen? Are you ready to bear witness? Are you ready to be a blessing of the Lord? Amen? Sige po, tumuloy tayo lahat, mga kapatid. Yung mga bagay na ipinagkaloob ng Lord sa buhay natin, it is limited according to our heart. Though our God is a limitless, amen, He is unlimited God, but His gift is open to all and those people who are open in their heart. Kung bukasan yung puso, nagkukup ka, name it, you will have, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 10. Ipinakita ng Lord yung 9 gifts. Gift of faith, gift of discerning spirit, gift of wisdom, gift of knowledge, gift of speaking in tongues, gift of interpretation of tongues, gift of prophecy, gift of working miracles, gift of healing. All these 9 gifts, my dear brothers and sisters, if we want to desire and you open your heart to the Lord and submit to Him, submit to those who are higher than you, then you will have it. Who want a gift of healing right now? Amen. All this power gift will be given by the Lord sa mga taong nagdi-desire at may puso na magpagamit sa Panginoon. Lahat ng yan, mga kapatid, it will never become a gift to you by God if you will not use for His glory. Hindi pagkakalob ng Lord ang gift kung hindi mo gagamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Kung mananatili lamang sa iyo, hindi ipapaubaya, hindi i-interest ng Lord sa buhay natin. Amen. Sa oras na ito, Lord, kami po, O God, ay humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon. Kami, Panginoon, O God, ay lumalapit sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, O God, limitless ka, unlimited God ka. Kaya mong ibuo sa amin, ipagkaloob sa amin yung 9 gift na yan, just like what you have given to Paul. Ibinigay mo lahat ng Panginoon. Lord, walang imposible rin, Panginoon, na makakamit namin, Panginoon, dahil, Lord, handa yung puso namin, Panginoon, o God, na magpagamit sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, magmanifest, o God, ang iyong kapangyarihan sa magitan ng buhay namin. Lord, magpapagamit kami, Panginoon, sa inyo sa oras na ito. Lord, may mga kapatid namin, Panginoon, na humihingi ng panalangin. Lord, papakita kami, Panginoon, sa panalangin. Mga kapatid, lumapit kayo at sabihin ninyo yung mga hinihingi nyong panalangin. Right now, we will pray. We will pray and the Spirit of the living God will descend and touch you and you will be healed in the name of Jesus. Sino po yung humihingi ng panalangin? Come on,
please come forward and be specific in your request. Hallelujah. Just be specific. Come on, leaders, back me up. Hallelujah. Sige, sabihin niyo po, mga kapatid, yung mga hinihiling niyo. Naniniwala kayong paikot mo yung mic. Ano yung hinihingi mo, ate? Nagalingan po sa aking karamdaman. Last week po, sabi po, nagpa-2D echo po ako. Tapos sabi po ay meron daw po nanghihinang part sa puso ko. Pero in Jesus' name, naniniwala po ako na pinagaling na po ako ni Lord. Wala po akong sakit. In Jesus' name. Hinihiling ko po sa Panginoon ay gamitin niyo po ako ng lubos at siya lamang po ang pumagitna sa aking sarili. Matukot po yung ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Yung makapagbahagi, makapangaral ng kanyang salita at makapagpagaling po. Total healing po sa anak ko. Since birth po, struggling na siya sa allergy. Until now, meron pa siya. Total healing po. At the same time, may lumapit po sa aking kapatid sa company na ipag-pray daw po ang kanyang pamangkin, si Shasha Inesco. Kasi po, o-operahan po siya ng open heart by October 15. Ayun po, Lord. Hinihiling ko po na hipuin ang puso ng aking pamilya na sana'y makilala nila ang Panginoon. Pero din po ang mga nakapaligid po sa akin, sana'y makilala din po sila. Pastor, ang hiling ko po ay makapaglingkod ng lubusan kay Lord. At malinis ako, Lord, na sa harap na ni Lord. Sa yung kaayusan sa personal na buhay, men ko. Saka yung sa buhay ni Ate Cherry. Saka yung ako'y kagamit-gamit sa aking sa magulang ko, kapatid at sa simbahan. Sa trabaho din po amin. Sa akin po, Pastor, yung maging uwaw yung kapatid ko sa salita ng Diyos na makadalo sa gawain. Yung kapatid si Kuya Noel, tsaka si Ate Wenny. At saka yung pinsan ko po na nandito si Ambrosio, na maging uwaw din siya na madala ko rin po sa gawain para makakilala po siya sa Panginoon. At physical healing po sa katawan ko po. Sa akin po yung total healing po kay Jeffrey dun sa cancer niya po. Cancer sa puso. Saka yung family ko magiging Christian na rin po. Kung ano po yung will ni Lord sa kapatid ko. Pamangkin ko po ay gumaling sa tumalab yung kanyang gamot para maiwasan po ang pagbawas ng tubig sa kanyang daga. Hiniling ko po kay Lord na gumaling na po itong lower back pain ko po. Almost a year na siyang nararamdaman ko po. Ako po, successful operation po sa mother ng kaibigan ng asawa ko po. Saka po, makilala po niya yung Lord. And gamitin din po ako sa company namin. Sa akin po, hinilingin ko yung pagpatawad at saka good health. Lord
Lord Jesus, hinihiling ko po na maakay ko po, Lord, ang lahat ng mga kapatid ko, lalo na ang asawa ko, Panginoon. Lord, lalo na po sa pag-iisip, Lord Jesus, na bigyan mo naman ng kapayapaan, Lord, sana tuloy-tuloy ito, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Sa akin po, patuloy sa Panginoon, huwag manghina at patuloy na maging malakas sa Panginoon. Para po sa lahat, nagpapasalamat po kay Lord Jesus sa 3 araw na naramdaman ko na pagpil ko sa likod. Ngayon po, okay rin naman. At kung nagpapasalamat at isa pa po, humingi ako sa kanya ng naman kapatawaran ang mga minsan sa hindi ko pagkatindi dito. Lord, papasalamat po ako sa mga pagkakataong ito na kami nandito rin naman. At hinihiling po sa inyo ang paggaling ng aking asawa. Sana po, Lord, tuluyan na pong mawala ito at di na bumalik pang muli sa kanya. At sa akin po, sana po mawala na po rin ang aking karamdaman. Pwede rin namin sa aking pangalan mo lamang. Kagalingan po sa aking anak. Nilagnat po siya kagabi. Sana po ay gumaling na siya sa aking bunsong anak, si Witherly po. At ganun din po sa kapatid na hindi po nakadalo ngayon, si Linyo po ay nilagnat din. Total healing din na maramdaman niya ang pagpapagaling ni Lord sa kanya ngayon. At ganun din po sa akin na masama ang pakiramdam ko, pero total healing po ang pagkakaloob ni Lord sa akin. Ganun din po kung anong will ni Lord sa buhay ko at sa mga ako pumunta ay kasama ko siya sa kaligtasan ng pamilya ko na sa magulang. Nais ko pong makasama ang aking mga pamilya. Nais ko po na baguhin ako ng Panginoon nang sa gayon mas maging kapaki-pakinabang ako sa kanyang mga gawain at good health po sa aking pamilya. Dinidecide ko po sa Lord na magamit-gamit po ako, Lord, sa Kanya at pakalaguin niya po ako ng gusto. Yun lang po. Total healing from Jesus para kay Kirk Graves, ang aking bunsong anak, and spiritual transformation for my sister wife. Wala na po. Naniniwala ba kayo na lahat ng sinabi ninyo ay narinig ng Lord? Naniniwala ba kayo na si Lord nagpapagaling? Naniniwala ba kayo na pagagalingin kayo ng Lord? Tutugol si Lord sa buhay natin? Sabi ng Lord sa Isaiah 59 verse 1, hindi maiksi ang kamay ng Lord. Hindi itapo sa buhay ng bawat sa atin. At hindi rin siya bingi upang hindi mapakinggan ang panalangin natin sa oras na ito. Ano man yung kahilingan ninyo, ano man yung dinaing nyo sa Panginoon, naniniwala kayo at si Lord ang magpapagaling sa buhay ng bawat sa inyo. Sabi ng Lord sa Psalm 103 verse 3, siya ay Diyos na nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Siya rin ang Diyos na naggagamot ng lahat ng anumang uri ng sakit. Siya ang magpapagaling. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, we believe you, O God. Oh, hallelujah. We believe you, Lord. May gagawin ka, Panginoon, sa oras na ito sa buhay namin. Lord, may gagawin ka, Panginoon. Magpapahimala ka, Panginoon. God, pagagalingin mo yung mga sakit. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. The reason that I live, the reason that I come on, let's worship the living God. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I belong. Hallelujah. Let's focus on the Lord.
Let's focus on what you are asking. Lord, nangangailangan sila ng Lord, nangangailangan sila ng pagpapatawad. Nangangailangan sila ng pagsasaayos, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, O God, ang higit na nakakabatid ng kanilang kalagayan. Narinig niyo, Panginoon. And Lord, we believe, O God, your name is above all names. And no other name except you alone can heal them and can, O God, answer all their requests, O God. Oh, hallelujah. But the name of Jesus, come on, let's say it. Other name, but the name of the Lord. No other name, but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Come on, no other name, but the name of Jesus. No other name, but the name of the Lord. No other name, but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name. Believe in the name of Jesus. He is a healer. He can give you the answer to your life. Kung naniniwala ka sa kanyang kapangyarihan na nagagamot siya, nagpapagaling, ipagkakalog niya ngayon din. If you just open your heart to Him and follow the Lord, makakamit mo ngayon din. Malayo man yung nire-request mo, malayo man yung buhay na nire-request mo, gagaling yun. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of praise and worthy of honor and worthy of power and of praise. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, nilalapit namin, O God, ang aming mga buhay. Lord, ang bawat kapatid ko, Panginoon, O God, ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay ko para dumaloy, Panginoon, yung nais mo sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, let there be healing right now in the name of Jesus. Come on! Healing me. Oh, yeah, yeah, yeah. Wow! Hallelujah! Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh! Let there be healing, Lord. Hayaan mo, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa buhay nila. Iparanas mo, Panginoon, na Ikaw ay Diyos. Ikaw ay tagapagligtas namin, at buong buhay sila magpapasalamat. Buong buhay sila, Panginoon, na susunod sa iyo. Buong buhay sila gamit sa iyo, Panginoon. At ibabahagi nila, Panginoon, yung karanasan nila sa iyo. Lord, I declare in the name of Jesus, you are all healed in the name of Jesus. And once you are healed in the name of Jesus, you are healed forever. You are healed forever. Malayo man yung pinapanalangin mo, inabot ng kamay ng Lord. Hallelujah.
of the Lord. Not the name, but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise. You will believe that you are healed. And those people na nilapit mo para pagalingin ng Lord, tumayo ka na dyan at iproklema mo ang kakalag, ang katuwaan, ang kabutihan, kabaitan ng Lord sa buhay natin. Walang imposible kay Lord. Amen. Na Diyos lamang kapurihan at ibabalik natin sa Kanya ang lahat ng iyan. Dahil siya ay Diyos na mabuti, Diyos na nagpapagaling, Diyos ng himala. At ang lahat na ito ay para lamang kay Lord. Sa pangalan lamang niya. In Jesus' name. Amen. Hallelujah.